Hello, sister. We love you very much. At kayo pong lahat. Ganda po ng tema na bigay ng ating kapatid na Melissa, pagbabago. Purihin at dakilain ng Ama, simula ng pagtiyagaan ako ng Panginoon na makilala ko siya. Naramdaman ko naman po sa sarili ko na may nabago. May nabago po. Nung pong nakaraang taon, may mga bagay na pinagtanto ako. Naramdaman ko po sa sarili ko na ipinaram ng Panginoon yung lubhang pagkatakot, pagkahiya, lalo na kung maganda naman ang tutup din mo, hindi ka dapat mahiya o matakot. Ito po'y naramdaman ko nung nakaraang taon na nagpupuyos ang damdamin ko, nag-uumapaw ang galak sa bawat araw, makapagbahagi, makaawit, makapag-alay ng awit sa Panginoon. At naramdaman ko rin po na habang nag-uuminit ang puso ko sa pag-aalay sa Panginoon, doon naman po ako pinahintulutan ng katakot-takot na pagdalisay at pagsubok. At kung sa unang buhay po, sabi ko nga, naramdaman ko rin po yun. Habang binabago ko, na pinipilit kong magbago sa sarili ko, halimbawa, nagbabahagi po ako, puspos na puspos ako ng galak. Tapos minsan pag-uwi ko ng bahay, biglang may pagsubok. Dumadaan po sa isip ko yung, ayoko na. Parang nararamdaman ko yata habang ako nagpapakapuspos, parang nandun yung pagsubok. Ganun na nangyayari sa sarili ko. Ayoko na, habang nagsishare, umaawit, maraming lalong pagsubok. Parang lalo akong dinadaluhong ni kalaban, po. So yun po yung isang parang binago sa akin ng Panginoon at tinaangking ko po na katotohanan na naramdaman ko yun. Sapagkat maging nung bago maghiwalay ang taon, talaga pong dinagasa ako ng pagsubok. Subalit, nandun pa rin sa damdamin ko yung gusto kong panahanin yung binago na ako ng Diyos. Pinagtsatsagaan akong baguhin ang ating Panginoon. Patuloy niya akong pinagtitsagaan. Bagamat walang makapaglilihim sa atin. Andun sa puso natin yung ganap na gusto nating magbago. Ayaw nating humusga. Ayaw nating pag-usapan ng kapwa natin. Ayaw nating gumawa ng mali. Ayaw nating maging mapusok at bulusok. Ako po yun, kulang po ako sa pagtitimpi. Subalit sa kadakilaan ng Diyos, naroon yung nararamdaman ko yung unti-unti. At ako'y nananalig sa patuloy kong pagdulog sa Kanya, patuloy niyang pagkakaloob sa akin ng pagbabago. Kaya po sa pamamagitan ng awitin, ng pag-awit, doon ko po ibinubulalas yung laman ng puso ko, ng damdamin ko. At bagamat higit lalo sa bawat araw ay naririto, batid ko po na palagi niyo pong naririnig yung mga inaawit ko. At hindi rin po lingid sa inyo na naririnig niyo na may mga bago po akong awit na pinag-aralan. Po? Subalit, bakit nga po ba ang mga awiting ito sa tuwina ay minamarapat ng Ama na parang paulit-ulit kong naaawit? Dito ko po napagtanto, kahit marami akong pag-aralang awitin, ilan po sa awiting ito, yung pong mga awiting pinamagatang ang tangi kong pag-ibig, ipaglalaban ko, maging sino ka man, huwag kang mangamba. Ito po ay ang mga awiting idinatal ng banal na Espiritu sa katauhan ng kapatid na Mami Betchico, na kung saan, kaya po pala ito idinatal, ito po'y awiting pangmundo rin. Subalit, inirevive po ng katauhan ng Mami Betchico sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na dinatal sa kanyang katauhan, sa kapahintulutan ng mahal na Apo. Bakit nga po ba kailangan kong magpaliwanag? Hindi naman po, di po ba? Hindi naman po kayo nananawa sa mga awit. Amen po ba? Dangan nga lamang po at siyempre bilang tao ako din sa dati kong buhay, masawain po ako sa awit. Kapag sa tuwin na yun nung naririnig ko, ba naman yan, puro na lang yung inaawit, puro na lang yung kinakanta. Ba't ka hindi mag-aral ng bagong kanta? At ngayon ko po napagtanto, lahat ng paghatol at paghusga sa kapwa, sa akin tumama. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, kanina dumulog ako, pagbabago, Ama, ito na naman po ang aawitin ko. At ito talaga yung pinipilit niyang awitin ko, inaano niya sa isip ko, maging sino ka man. Kasi po may part itong awit na ito na kapag ikaw ay binago na ng Panginoon sa dating buhay mo, huwag ka nang muling magkasalang paulit-ulit pag sumikapan na huwag. Kapag ikaw ay napatawad na at nagbagong buhay na. Di po ba? Angkop na angkop at ugnay na ugnay sa tema. Yun lamang po yung ibig kong sabihin. At muli po palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Nawa sa bawat araw, huwag tayong magsawa.
Ang awitin po ay iugnay at ihambing natin sa banal na salita ng Panginoon na araw-araw di natin pinagsasawaan, pinananabikan. Amen po ba? Sapagkat bilang ako sa katauhan ko, magsasawa po ako. Subalit dito po talaga yung dinadatal sa akin ng Ama na awitin ko sa inyo. At ito pong awiting ito, napakatagal na pong hinihingi ng anak na yun. Yun po, si anak na Ophel. At ngayon po, anak, bibigay na sa'yo. Sabi ko nga kay Mami Beth, napakarami pong humihingi, Ama, ng mga liriko ng awiting pinagkaloob mo. At galak sa puso ko na lahat kayo, sino man sa inyo yung nasang awitin nito, malaya po kayo. Amen? Kaya po, salamat po Ama sa awiting ito, napakabuti mo, di mo tinitingnan ng aming pagkakasala, pinatawad mo kami at pinatatawad na patuloy sa kabila ng aming mga pagkakasala. Pag-ibig ng Ama'y kakaiba, di niya tinitingnan nagawang kasalanan. Kapag nagsisi ka, bumalik sa Kanya, patatawarin ka maging sino ka man. Huwag kang malumbay, aking mahal, kasalanan nagawa ay pagsisihan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin ka niya maging sino ka man. Mahal ka niya, pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Purihin ka't nakilain, O Diyos. Salamat po sa iyo. Ano man ang ginawa sa dating buhay, lahat ng ito'y Kanya mapapatawad. Dahil sa laki ng Kanyang pagmamahal, patatawarin ka sa kamalian. Kaya kapatid na minamahal, kapag napatawad na, magbagong buhay, upang ikaw ay hindi na mawalay sa amang sa'yo'y nagmamahal. Mahal ka ng Ama, pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama, pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama, pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Purihin at dakilain ka, Ama. Maraming salamat po sa iyo. Salamat po, Ama. Amen. Maraming salamat po, Nanay. Ano nga po ba yung
ginanta niya. Ang sabi po dun sa kanta, ano man daw po yung mga ginawang kasalanan, patatawarin daw po kayo. Subalit kapag pinatawad na, wag na pong magbalik sa dati. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, susunod ko pong tatawagin, ay isa pong tagasunod na taga-bahay pari, si Celi Mateo. Palakpakan po natin siya. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ang masasabi ko lang po, maraming biyaya. Totoo pong marami. Hindi ko po maano sa sarili ko ang mga biyaya pinagkaloob niya sa pamilya ko. Galak na galak po ako na masabi po ito dahil marami po talaga. Ultimo po sa pamilya ko hanggang sa kaapu-apuhan, ginagabayan po niya. Hindi po niya kami pinababayaan. Nangyari pa nga po na isang araw, yung pong aking magulang, medyo nagdumi po. Ngayon po, yung mga kapatid ko kasi hindi naman ang sabi ko lang sa kanila, tiwala lang. Kung gusto nyo kako, paubayan nyo sa akin si tatang, ako bahala sa kanya, gagaling yan. Pero ang gusto po nila, dalhin sa ospital, hindi ako pumayag. Dinala ko po sa mahal na apo, salamat po. Pinainom lang po niya ng dahon, nung po Sabado yun Tapos Linggo, ng Divine Mercy, unang misa, nakita po ni Apo doon sa harapan. Sabi ko, Apo, tingnan nyo nga yung katatagan namin ng pamilya. Binuri niya na nakasimba yung aking magulang. Kaya nga tuwan-tuwa si Apo, tingnan mo nga. Kaya sabi niya, anak, pananalig lang. Tsaka po yung naganap nga sa aking pamilya, pinagpapasalamat ko po sa iyo, Ama. Marami pong salamat. Dito na lang po, di ko po alam ang sasabihin ko sa sobrang galak. Marami na po talagang nagawa. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ano nga po ba ang hindi bibigay ng Diyos sa inyong buhay? Basta manatili lang po kayong manalig, magtiwala at sumampalataya sa Kanya. Buhay mo ay babaguhin niya. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, tatawagin ko po, mag-aalay din po ng awitin, ay si kapatid na Annalie Reyes. Palakpakan po natin siya. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Purihin at dakilain ang ating Panginoon sapagkat muli po ay binigyan tayo ng pagkakataon na magkatipon-tipon sa takong ito. Ang tema ay pagbabago. Napakasalimuot po ng mundo natin nung hindi natin kilala ang Panginoon. Amen. Aminado po ba tayo doon? At sa lahat ng mga kumikilala sa ating Panginoon, nang nakilala natin siya ay naging hambingas sa awit ng ating nanay. Napakabuti ng Diyos sapagkat kung papaano nga pong sa tuwi na po ang paghahandog at pag-aalay gayon na lamang upang tayo lahat ay magbago sa dati nating napakasalimot na buhay. Amen po ba? Hambing din po sa aking awitin kasi kanina nang sinabihan ako ng kapatid or anak na si Melissa is ang tema nga is pagbabago. Meron kaming hinahanap na kanta na medyo matagal, subalit hindi po namin makita. Kaya ito na lamang po ang nahalungkay namin. Meron din naman siyang word na kaya lang hindi siya pagbabago, bagong umaga. Kasi since nakilala na natin ang ating Panginoon, ang sikat ng umaga sa atin lagi ng maganda. Amen po ba? Kasi natuto na tayong magpasalamat, pagising at pagmulat pa lang ng ating mata. Amen po ba? Na sa dating buhay ay kung ano-ano na iniisip natin na negative. Ngayon, puro positive na po. Amen po ba yon? Okay po, para sa inyong lahat. Para po sa ating kapatid na Agnes at Tita Epi.
kahabagan tayo ng Diyos at pagpalaki kailanman. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalaki kailanman. Tayo naway kahabagan ng Ama, tayo'y nilingap niya, makikilala sa lupa kaniyang pagmamahal. Diyos naming Ama, naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalaki kailanman. Purihin siya mga bansa, ang Diyos ang Hari at Ama. Tayo'y magpuri, magdiwang, pagkat pag-ibig niya'y tamang-tama. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalaki kailanman. Pinagpala tayo ng Diyos, daigdig niya'y tikip kabanalan. Bago makasubikan, napauwi ang kaba. Diyos naming Ama, naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalaki kailanman. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalaki kailanman. Sa awa at habag ng ating Panginoon, ang pagbabago ay makakamtan. Amen po ba? Mahirap magbago sa ganang katauhan po, ganang sarili. Subalit salamat sa Panginoon at ang mga pagkakamaling sa dating buhay ay unti-unti po niya binabago. Amen po ba yon? Kung amen po, maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Amen po ba doon? Bibigyan po tayo ng habag ng Diyos kapag nakita niya po yung pagtsatsaga natin na maging mabago po yung buhay natin, na huwag na po tayong bumalik sa dati. Panahanin na po natin sa isip, sa
sa salita at sa gawa. Huwag na po tayong lumisya pa sa matuwid na daan. Huwag na po tayong liku-liku pa, kundi dumiretso na po tayo na nakilala natin ang buhay na Diyos, na nakikinig siya sa oras. Wala po siyang hindi pinakikinggan sa atin, basta may katapatan lang po yung paghiling natin sa Kanya na mabago po tayo. Kung hindi po natin magagawa yun na tayo lang, tutulungan po tayo ng Ama. Amen po ba doon? Buhay po ba ang Diyos? At tatawag po ako ulit ng tagasunod, taga-bahay pari po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kapatid na si Rosita Payuyo. Wala po yata, lumabas po. Tatawagin ko po ulit, tatawag na lang po ulit ako na isang alagad, si kapatid na J.R. Cao. Palakpakan po natin siya. Po, mahal na Panginoon, isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po bang Diyos? Maraming salamat po, Ama, sa paano nga ba sasagutin yung temang pagbabago kung wala kang nababago? Ano po? Ako po ang may babahagi ko po sa inyo na magandang tema na binigay sa atin ng Panginoon, pagbabago. Sa Panginoon ko po na tanggap yung pagbabago sapagkat kung bilang tao mahirap magbago. Ano po? Subalit sa pamamagitan po ng Espiritu talagang maging yung sarili ko po, medyo nagtaka po ako kung bakit yung dati mong ginagawa ay hindi mo na nasang gawin sapagkat kinuha ka na ng banal na Espiritu. Ang ibig ko pong ituran yung pong dati kong buhay na sa tuwin na po, nung wala ako sa Panginoon, gusto ko po laging nasa kabarkada, sa kumpare. Subalit ngayon po, ang ginawa na sa akin ng Panginoon, paglilingkod at sa bahay lang. Yun po katotohanan. Subalit manaka-naka, lumalabas din po kung kinakailangan. Sapagkat ang katotohanan po, mahirap man pong tanggapin ng tao na kung hindi ka ganap sa Panginoon, karamihan po sa kwentuhan ng tao, puro sanlibutan, puro pagkakasala, puro pagpapembabaw. Yun po katotohanan po yun. Maski po kayo, makikita nyo po yun sa kapwa nyo tao. Subalit ikaw na binigyan ng Espiritu, parang hindi mo na po madama yung mga bagay na pakikipagkapwa-tao ng makasanlibutan. Subalit kapag ka po ang kasama mo ay isang nagmula sa kapatiran na batid ng batid kung paano ang Ama, kung paano nga iniiwas tayo sa pagkakasala. Yun po isang pinasasalamatan ko sa Panginoon sapagkat napakaganda po nung pagbabago sapagkat sa mga oras na ito, mga kapatid, pwede kang, ikaw na nagsasalita sa harapang ito, pwede kang hatulan ng kapwa mo sa pamamagitan ng isip. Subalit walang karapatan. Ang may karapatan ng Panginoon. Na kung ano man yung tinuturan mo ngayon, patid niya kung totoo, hindi. Amen po ba? Opo, yun po katotohanan. Kaya kung tayo po magsasalita sa harapang ito, hindi po tayo makakapagsalita ng hindi katotohanan na naayon sa kalooban niya, mga kapatid. Sapagkat tayo po ang mananagot. Kaya po natin na ipangangalandakan yung kabutihan ng Panginoon sapagkat yun po ipinaganap sa ating sarili, sa aking sarili na talaga namang masasabi ko po na ang lahat ay utang na loob ko sa Panginoon kung ano ako ngayon. At kung paano unti-unting binago ng Diyos yung dati kong ugali na maraming talagang lihis sa kalooban ng Ama. Sapagkat sabi ko nga, lagi kong tinutura na kung nalalaman lamang ng kapwa ko kung paano ibinigay ng Diyos yung Espiritu niya sa aking katauhan, talagang siguro matatakot na tumalikod o lumihi sa kalooban ng Ama sapagkat yun po ang katotohanan. Ang Espiritu ibinibigay ng Panginoon sa iyo at sa Kanya lamang kaalaman. Hindi po batid ng sino mang kapatid mo,
kabiyak ng puso mo, o sino mang kasama mo sa buhay. Yun po ang katotohanan na dito po sa atin, sa bawat isa sa atin na naririto, sa mga oras pong ito, kung batid mo sa sarili mo, ibibigay ng Diyos. Subalit yung katabi mo, hindi po batid kung paano ibinibigay ng Panginoon at kung paano mo tinatanggap. Amen po ba? Yun po ang katotohanan. Kaya tayo pong lahat, masasabi ko lang po, napakabuti ng Panginoon. Sapagkat sa dakong ito, nakilala natin siya. Tayo po naririto sapagkat sa panawagan niya, hindi po sa ganang katauhan. Dahil nga kung atin pong tatantuin, sino nga po ba ang magbabata sa ganitong gawain kung hindi pinaghaharian ng banal na Espiritong ipinagkaloob ng Ama? Sapagkat bilang tayo may mga pamilya, may mga obligasyon sa bilang tao, dapat naghahanap buhay tayo na yun po yung dating buhay ko na may hanap buhay ako. Tanda ko po 2013, November 12, nung pinahintulutan niya ako ng kabuhayan ko ay kumbaga sa mga dalit salita, inalis niya at magmula po nung November 12, 2013 at yung buong taon ng 2014, nakapaglingkod po ako sa kanya nang talagang masasabi kong naibigay ko po yung panibagong buhay ko sa kanya na hindi po kagaya nung may obligasyon ako na manakanakala ko nakakarating dito sapagkat pinagtanto ko po yung buhay mga kapatid noon at ngayon. Mas masarap yun ngayon sa buhay ko sapagkat sa kabila po ng paglilingkod, may kaparaanan din namang ginagawa ang Panginoon. Yun po ang angkinin natin sa sarili natin. Maglingkod ka ng tapat, maglingkod ka ng totoo, ibibigay ng Diyos yung kaparaanan na kung paano tayo mabuhay. Kaya tayo pong lahat, manalig, magtiwala, higit lalo po sa mga may karamdaman, na ang Diyos ay buhay sa dakong ito, sa katuhan ng mahal na po Kunching. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ang kanyang tinuran. Sa pakikinig at pagsasabuhay po natin, makakamta natin ang tunay na pagbabagong buhay. Amen po ba? Ngayon naman po, tatawagin ko po sa inyo, magbibigay po ng malalim na pagpapaliwanag o malawak na pagbibigay ng ano na nga po ba yung pagbabago sa buhay niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa ating Mother of the House, Mami Maris. Purihin ka, Ama, dakilain ka. Sa iyong kabutihan, kagandahang loob na sa bawat araw ay iyong pinadarama sa pamamagitan ng kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay binahagi mo, ginamit mo upang matutunan ng kabanalan mo at masumpungan kang totoo. Nawa, ang mga anak mong inakay mo sa araw na ito ay ganap kang madama, makilala at tuwirang makapanahan sa bawat kalooban ng sinuman. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Patawag po. Naka-props po ako. Hindi po props. Napakasakit po ng aking mata at pag nahahampas po ng hangin, hindi po tumitigil ang pagluha ng aking mata sapagkat yung ugat po ay pagal na pagal. Subalit sabi nga, walang magiging hadlang sa paglilingkod. Ano man ang pinagdaraanan mo, patuloy mong tinatanggap kung ano ang kalooban ng Ama na nais niyang ipahintulot na maganap sa bawat isa. Naroon pa rin yung kaukulang isang pagbabago na kayang magbata. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Habang ako ay sabi ko sa kay Mami Beth, pag upo ko, Mami, sabi ko, napakasakit ng aking mata. Ilang araw ko na itong nararamdaman. Pagal na pagal ang aking mga ugat at kapag walang pagtitimpi ang aking kamay, makakamot kong ganyan. Sa paghabang nahahampas siya ng hangin, masarap kamutin. Amen? Subalit purihin dakilain ng ating Panginoon, may paraan po siya. Bakit ito po ang binahagi ko po sa inyo? Nang marinig ko po ang tema ng kapatid kong si Melissa, pagbabago. Alam niyo po, ang pagbabago po ng anuman sa ating sarili ay hindi maaaring gawing props lang. Amen? Hindi maaaring okay ka ngayon, bukas hindi ka na naman okay. Mabait ka ngayon, paglabas mo hindi ka na naman mabait.
kung hindi po tayo magkakaroon ng paninindigan sa pagbabago na nais ipahiwatig ng ating Panginoon, walang kwenta ang ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? At yan po yung naramdaman ko, na sabi ko nga, sa unang buhay, ang naging motto ko ay ganito, stick to one and die for it. Sabi, yun po yung aking sa tuwi na po, mula pong ako'y nag-elementary, nag-high school, di ba gumagawa po sila ng slam book? Yun po yung laging motto ko, yung ganun pong pagsasalita. Isa lang ako magmahal. At yung pagmamahal na yan, yung damdamin ko po na yan, na sa unang buhay ay, sabi ko nga pinanindigan hanggang ngayon, yun po yung, alam ko na, pagbabago sa buhay ko na, hindi iwinala ng Diyos. Amen po ba yun? Bakit ko po nasambit? Sa bawat araw pong nagaganap, ang pagbabago ay, kailangan ilagay natin sa ating puso. Hindi maaaring sa isip lang. Sapagkat pag sa isip lang, ang nasa na magbago, pag nakatulog ka, pag bukas, pagising mo, iba na naman ang takbo ng isip mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita po mga kapatid, yung pagbabago simula nung ako'y naakay sa dakong ito, naalala ko po si Mami Beth, na sabi nga, hindi kaya nagkamali si God ng pag-akay sa akin? At yun po yung gusto kong patutuhanan sa Diyos, na sa kanyang kalooban, alam kong hindi siya nagkamali sa pag-akay sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pwede rin niyo pong maging tanong yon. Hindi kaya nagkamali si God na ako'y pahakbangin sa kanyang tipanan sa oras na ito? Hindi po, sapagkat hindi po tao ang nag-akay sa atin. Alam ko po na bawat araw may nais ipahiwatig ang ating Ama ukol sa pagbabagong lubos ng bawat isa. At sa aking buhay po, napakalaki na po yung ginampanan ng Diyos na pagbabago sa aking buhay. Ano po ang pagbabago? Although bilang tao po ay manaka-naka, lalo na po yung sobrang kulit, hindi pa na masyadong nabibigay sa akin ng Ama yung totally, na hindi ako maaaring gumamit ng pamalo. Amen? Pero natural lang po yung sa isang magulang, paglabis na, talaga pong kasama po lakas ng boses. Amen po ba yon? Sa pagbabago po na ibinigay sa akin ng Ama, hindi ko po nilagay sa isip ko. Dito ko po inilagay sa puso ko. Sapagkat alam ko po na ang pagbabago na yaon ay ipinagkaloob po niya na makamtan ko po na sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching ay higit pa niyang ipatunayan ng ating Ama sa akin na ang pagbabago na ninasa niya, bakit ako nakarating sa dakong ito, ay hindi para pahirapan, kundi para bigyan ng kaginhawahan na nakita ng Diyos sa unang buhay, ako'y hirap na hirap. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun, sapagkat maaaring sambitin nyo, bakit? Binago ba ng Diyos ang buhay niya para yumaman siya? Hindi po. Wala pa akong kayamanang material. Subalit, nasilayan ng Ama sa mundo ng tao, ng panahon na yaon na hindi pa ako isang hinirang. Alam ko po na nasilayan ng Ama kung gaano ako kahirap makipamayanan sa mundo ng tao. Hirap ng isip, hirap ng damdamin, hirap ng lahat, sapagkat nakikisama ka sa taong damdamin. Amen po ba yun? Alam ko po, maging kayo, nararamdaman nyo yun. Subalit nang ako ay naakay sa dakong ito, yun po yung ibinago ng Ama sa akin. Yun po yung binigay niyang pagbabago sa akin. Na lahat ng hirap na yon, hirap ng isip, hirap ng damdamin, hirap ng buong pagkatao, dahil sa mga taong pinakikisamahan mo, ngayon, yun ay napakagaan ng gawin sapagkat alam mong hindi ikaw bilang pagkatao, kundi kasama mong espiritu na magbibigay sa iyo ng katotohanan, gaano man siya kahirap mahalin, gaano man siya kahirap unawain, magagawa mo pa rin dahil siya ang nagbigay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yan po yung mga pagbabago na ibinigay ng Diyos. Alam mo na ngayon bigyan ng kahulugan, kahit gaano kasakit na nagaganap sa buhay mo, nabibigyan niya ng positibong kahulugan para hindi manahan sa puso mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, totoo po yun. Sino bang hindi marunong magalit? Natural na tao po kami. Nagagalit din po kami.
Subalit, alala ko po, sabi po ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, maaari kang magalit. Subalit, wag mo ilagay sa puso mo para tumimo siya sa puso mo at maging puot. Sapagkat kapag naging puot na siya, nagkakasala ka na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po, ang napakalaking pagbabago, alam niyo po, sa unang buhay. Gaya ng sinambit ni Mami Beth noon, nagbahagi po siya. Pag nagalit siya, hindi pwedeng hindi siya gumante. Alam niyo po, ako, kapag nagalit ako, habang hindi ko nakikita na siya'y pinarurusahan, hindi ako nasasyahan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat alam ko ang kakampi ko ang Diyos. Wala akong panlaban bilang pisikal. Kundi naroon yung naririnig mo kung paano ka pinag-uusapan, naririnig mo kung paano ka sinasaktan bilang damdamin yung bilang tao, naririnig mo kung paano ka hinusgahan. Ngunit, hindi ka diretso na sabihin, bakit ba ako ginaganyan? Amen? Kundi tanging Diyos lamang at yun ay pinatutuhanan sa akin ng Diyos sa unang buhay na lahat ng nanakit sa akin damdamin, pinarusahan niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. At yun po yung naging daan upang higit lalo na kami ay manahan sa ating Panginoon. Sapagkat kung paano nga na sabi ni Mami Beth kahapon, espiritu po si kapatid na Berna, totoo po yun, nagbilang kaagad kami ng numero ng aming mga edad. Nung sinabi ni Mami Beth na sa 30 years ng gawaing ito, so 14 years na po, papasok na tayo sa 14 years, plus 16 years, ilan na kayang edad ko? Sabi ko, ano na kaya itsura namin noong mga time na yon? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Masarap, ano po? At ang sabi ni Mami Beth sa akin, sabi ko, grabe ka, 30 years mong kwinenta, ilang taong ka na noon? Nasa 90s ka na. Sabi niya, buhay pa kaya ako noon? Sabi ko, malay mo, ibalik ng Ama kung paano sa oras na ito, sa panahon ng Espiritu, ang lahat ay magbabago. Ibibigay niya ang panibagong mundo na punong-puno ng kabutihan. Baka ang edad natin abutin ng 100, 200, 300, kagaya po nung una. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nagkwenta po kaagad kami. Alam niyo po, sabi po ni Nanay Myrna, Mami, sabi niya 70 plus na ako noon. Kwenta ko na kaagad ang edad ng mahal na Apo. Kung ngayon pang mahal na Apo 57 plus 16 years, ilan na po? Naku, ano na kaya itsura natin? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, yun po yung napakaikli lang ng panahon. Kaya yung pagbabago po, na alam ko sa pag-akay sa akin ng Diyos sa dakong ito, yun po yung naging dahilan. Bakit niya ako tinawagan sa dakong ito upang tuwiran niya akong baguhin at maging karapat-dapat ako sa kanyang kaharian. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat ang patungo po sa kanya, may criteria po. Para pong application ng pag-apply sa trabaho, para lang po na kailangan. Ang pagkakaiba lang po, ang hindi lang kasama doon, kailangan sa pag-apply mo ng trabaho, may face value ka. Sa ating Panginoon, kahit anong itsura mo, tatanggapin ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po yung iwanan ko sa inyo. Kaya sa unang pagbabahagi ko, sinabi ko po na, ang pagbabago hindi maaari maging props. Props lang. Napakalaki ng pagkakaiba. Ang pagbabago na ipapanahan po sa puso dito lang po sa puso mo, kapag itinala mo sa puso mo yung gusto mong baguhin sa sarili mo, nakasama ang Diyos, kapag hindi mo ginawa, makukonsensya ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige, magsuri po kayo. Makukonsensya ka. Sapagkat lumuwal sa labi mo, yung salita na yun, tapos hindi mo naman ginanap. Amen? So, sinong niloloko mo? Di ba sarili mo? Kaya kailangan sa puso, yung pagbabago na sa puso nakatala, hindi sa isip. Ngayon po, kaya sinabi ko po hindi maaaring props. Yun nga po, hindi pwedeng linlangin ng Diyos. Amen? Hindi siya tumitingin sa panlabas na kaanyuan, gaano ka man kaganda. Kundi tumitingin siya, dumadama siya sa kalooban ng bawat isa kung gaano kabusilak ang puso niya na siya'y nagbago mula nang makilala niya ang Diyos na totoo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po yung sa tuwing na po ay dinidilig po namin sa dakong ito. Amen? Sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, sa paghasik ng kanyang mga aral na mula sa Diyos, yun po ang nagsisilbing dilig ng pagbabagong ginawa ng Diyos sa aming buhay. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid,
Sabi nga ng ating Panginoon, ito po, idinaratal po gayon sa oras na ito, anak, madaling ibaguhin ang panlabas na kaanyuan. Pag nais mo maganda ang kilay mo, pag ginuhitan mo ng maganda at ito'y kalat, maganda na rin tingnan. Kapag maputla ang labi mo at nilagyan mo ng lipstick, maganda na rin. At kung gusto mong itago ang malaki mong mata, magganito ka lang, makikita pa rin ang ganda mo. So yun ay artificial, sapagkat hindi ka maaaring matulog na may salamin na ganito. Amen po ba yun? Pagtatawanan ka ng kapwa mo. At hindi ka rin maaaring magsuot ng ganito kapag umuulan, pagtatawanan ka rin ng kapwa mo. Anong nais ko pong ituran sa inyo? Yun po ang binabahagi ng Ama. Kaya hindi siya tumitingin sa panlabas ng kaanyuan ng tao kung anong dapat baguhin dahil yan ay may daya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi po niya may daya po. Amen? Pag wala kang kilay, pwede ka magpaguhit. Pag maitim ang labi mo, pwede ka magpatato. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Pag ang damit mo ay pangit at gusto mo maging sexy, pwede kang sumuot ng masikip. Ngunit, kung sa paningin mo bilang tao ay maganda yon, sa paningin ng ating Ama, iba ang kanyang mata sa mata ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat minsan ang mata ng tao, mayroong pagnanasa. Subalit ang mata ng ating Panginoon, pag-ibig ang dala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yan po iwanan ko po sa inyo. Pagbabago. Mahirap yung gaya-gaya. Naku, nakita ko si kapatid na Marisa. Ang bait na niya ngayon. Gusto ko rin maging mabait. Kapag ikaw ay gumaya, hindi ka tatagal. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat magkaiba nga po ang damdamin ng bawat isa. At antas-antas po yung ibinibigay na katangian ng ating Panginoon. Kaya sa madaling salita mga kapatid, lahat tayo may karapatang magbago. At yun ay hindi natin magagawa bilang katauhan, kundi mayroon po na ginagamit ang ating Panginoon, ang ating mahal na Apo Kunching, na tuwirang ibinababa ang mga aral sa bawat araw, hambing po sa isang yungib, na eto na ang tunay na nagbukas. So ikaw na nabuksan, gumawa ka rin ng paraan para magalugad mo kung anong nabuksan sa iyo ng Diyos upang higit mong maramdaman kung gaano kalalim ang kabutihan ng Diyos at marami ring mabago sa buhay mo. Buhay pa ba ang Diyos? Ganun po. Ganun po ang nangyari sa amin. Bilang mga alagad, hindi po namin sinasabing ganap na kami. Nagsusumikap. Hanggang sa mga oras na ito nagsusumikap na maging kalugod-lugod sa pananaw ng ating Ama. Kaya kahit maliit lang at karampot, kung may handog para sa Diyos, alam ko po na yun ay isang napakalaking pagbabago na sabihan pagkatao po na aming nakakamtan. Na ang pagbabago na ipinunla ng Diyos sa dahong ito ay itinanim sa puso ko at hindi sa isip ko. Kaya hindi po mahirap tumupad. Kapag ang pagbabago po ay nakatanim sa puso mo, buong pag-ibig mo itong gagawin. At kapag pag-ibig ang mangunguna sa paggawa mo nito, hindi ka magsasawa, hindi ka makakalimot, at hindi ka magiging madamot. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay po kayo. Malalim, ano po? Ngunit, kapag tinupad nyo po, unti-unti, mararamdaman nyo po na kung ano ang wala sa inyo, kayang ibigay ng Diyos, at kung ano ang kulang nyo, kayang punuan ng Diyos. At yun po yung nagaganap sa aming buhay ngayon, na sabi ko nga, simula po nang pumasok ang 2015, at ako'y nakatingin sa malayo, natutulala po ako Amen? Para po akong laging nakakakita ng gwapong Jesus. Amen? Sapagkat masarap magnilay. Hindi niya pahihintulutan na ang isip mo'y mapagal sa walang kwentang bagay na hindi niya pakikinabangan. Totoo po yun. Kapag sa puso mo inilagay ang totoong pagbabago na nais ipatupad ng Diyos sa buhay mo, bawat bagay na masisilayan mo, mabibigyan po ng kahulugan sa kanyang kapangyarihan. At bawat kaukulan na maaari magkuri-kuri sa isip mo, kung ito hindi makabubuti, mabibigyan rin din po niya ng magandang paliwanag upang wag sa'yo manahan ang hindi marapat. Kundi ang dahil panahan ng Ama sa huling sandali ng buhay mo, kung tuwirang isasubmit po natin ang ating buhay, kagaya po ng aming ginagampanan, na sabi nga, sumisimplang manaka-naka lang po, hindi dalas-dalas. Siguro naman, pag i-evaluate ni God, mas marami pa rin yung mabuti kaysa kasalanan. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat.
Maraming salamat po, Mother. Totoo po lahat ng binahagi niya. Kung di daw po natin dadalhin sa isip, dapat daw po gawa at sa puso. Doon daw po kayo sa puso susuriin ng Ama. Kaya tayo pong lahat, panatilihin po natin ang pagbabago na nakamtan po natin ngayon na nakilala natin ang buhay na Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Susunod po nating tatawagin para po dagdagan pa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po kay Mami Beth Chico. Salamat po muli aming Panginoon sa araw na ito. Muli po, nandito po yung mga anak mo na inakay mo. Masdan niyo po silang isa-isa. Lapitan niyo po silang isa-isa. Idampi ang inyong palad sa kanilang noo upang maramdaman nila sa sandaling ito na ikaw ay Diyos na buhay, nakapiling namin, handang tumulong upang ang lahat ng hindi marapat sa aming pagkatao ay iyong mabago. Yan po ang samot dalangin ko sa iyo, yamang inakay mo ang mga anak mo, naway mapuspos sila, makilala ka bilang Diyos na buhay na walang imposible na maaaring gawin nyo kapag ninais nyo. Amen. Pagbabago, yun po yung temang ibinigay po ng ating kapatid na ating pagninilayan. Ako po, tanggap ko po sa puso ko na wala naman pong makapagsasabi kung nagbago ako kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Kasi ayoko pong i-overestimate yung sarili ko na nagbago na ako, pero yung palang standard ko ng pagbabago, hindi pala iyon ang standard ng ating Panginoon. Amen? Kaya ang pagbabago po, ito po ay isang biyaya na mula sa Diyos. Sang-ayon po ba kayo sa akin? Na pagbabaguhin ka, hindi tao ang magbabago sa iyo. Kaya kung meron po kayong mga anak, asawa, nagbibigay ng pasakit sa inyo, wala pong makapagbabago sa kanila. Mauubos ang pag-iisip ninyo, mauubos ang luha ninyo sa kagustuhan yung magbago sila. Kung hindi po sa kaparaanan ng Ama, hindi po sila magbabago. Kaya mababago lamang po yung mga taong gusto nating baguhin, gusto nating magbago, hindi pala baguhin, kundi gusto nating magbago kung tayo po ay magiging malapit sa Diyos at patuloy na maninikluhod sa Kanya, na yung mga taong nagbibigay ng pasakit sa atin ay Kanyang baguhin. Kahit po ako, sasabihin ko po sa inyo na hindi po ako yung nagbago sa sarili ko, kundi ang Diyos po ang nagbigay ng biyaya upang sa bawat araw na ako'y makatungo dito, unti-unti nagkakaroon ng pagbabago. Dama naman po natin kung tayo may nababago sa sarili natin, di po ba? Kaya yun po yung ninanasa ng Panginoon sana. Sa bawat araw na tayo nandito, dapat makapagbalik tayo ng pasasalamat sa Kanya sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng pagbabago sa ating sarili. Kung tayo ay isang buwan nang nandito, kahit katiting, dapat meron na tayong pagbabago. Na kung dati, mahilig tayong makisawsaw sa mga usapan, sa mga chismisan. Pero sa aral ng banal na Espiritu, natutunan natin na hindi marapat at tayo nakakaiwas na sa mga sitsitan o yung mga bagay na yon na nakikita natin sa ating kapaligiran, meron na pong nagaganap na pagbabago. Subalit, kung nung ikaw ay nagpunta dito, ikaw yung tipong mainitin ng ulo, at nakarating ka na dito hanggang ngayon, mainitin pa rin ang ulo mo, meron po bang pagbabagong nagaganap? Wala po. Kaya tayo rin po mismo, mararamdaman natin kung meron ng pagbabagong nagaganap sa ating puso. Gusto ko na pong tapusin, dahil nandyan na po ang ating mahal na apo, isa lang pong maiksing pagpapatunay na ang Diyos ay buhay. Si kapatid na Arlene po may dalang basket ng candy. Inaabot po niya sa akin yung basket para makapamili ako. Sabi ko po sa kanya, "Uy, ayoko nga."
Ayoko ngang kumuha. Ikaw ang magbigay sa akin. Sabi kong gano'n sa kanya. Andan ba si Arlene? Ikaw ang magbigay sa akin. So binigyan po niya ako ng candy. Alam niyo po, yung pong mga mensahe ng candy tinatanggap ninyo, kung nagtitiwala po kayo sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, ano man po yung mensaheng nakukuha nyo sa candy na yun, inaasam ko po yung candy na yun eh. Marami pong klaseng candy iniitsa, pero yun po yung inaasam ko kasi po may message. Alam niyo po ba yung message ng inabot sa akin ng mahal na kapatid na Arlene? Don't forget me. Ibig sabihin ni God sa akin, sabi ni God, Elizabeth, don't forget me. Kaya nabuo po sa kaisipan ko, sa maiksing, in a short while, sabi ko po sa kanya, oh my God, I believe that you have changed me. Naniniwala po ako na in a way or another, binago ako ng Panginoon. I keep telling myself, but it's true. I can't get over anything you want, my God. Don't forget, you have changed me somehow. Somehow po talaga, na-feel ko may binago sa akin ng Panginoon. Hindi ba kapatid na Lucy? Dati tayong mga pangit na uod. Pero unti-unti, ginawa tayo ni God na isang makulay at magandang paru-paro. Magandang umaga po at maraming salamat. Don't forget. Maraming salamat po sa lahat ng